May mga taong umaalis ng bahay para lang magtrabaho. May mga taong umaalis para makipagkita sa kaibigan. At mayroon ding mga taong umaalis lamang upang pumunta sa sabungan. Pero hindi na sila muling nakauwi. Mahigit 30 katao, iisang industriya, magkakaibang lugar, magkakaibang pamilya. Ngunit pare-pareho ang naging kapalaran. Bigla na lamang silang nawala na tila nilamon ng hangin. Sa panahon ng CCTV, cellphone, GPS at social media, paano nagagawang mawala ng dose-dose ng tao nang halos walang bakas? Ako si Kuya Eli at ito ang Mga Bulong ng Gabi True Crime Documentary. Ngayong gabi, susubukan nating balikan ang isa sa pinakamalaking hindi pa rin nalulutas na misteryo sa kasaysayan ng Pilipinas. Taong 2021, unti-unting lumabas sa balita ang mga ulat ng mga lalaking nawawala. Noong una, isa lamang. Pagkaraan ng ilang linggo, nadagdagan. Hanggang sa naging dose-dose ng kaso. May mga asawa, may mga anak, may mga ama, at may mga kapatid. At bawat isa sa kanila, may pamilyang naghihintay. Hindi nila alam na iyon na pala ang huling pagkakataong makikita nila ang kanilang mahal sa buhay. Ayon sa iba't ibang ulat, karamihan sa mga nawawala ay may kaugnayan sa online sabong. May bettors, agents, collectors, at mga regular na dumadalo sa sabungan. May ilan na nakapag-text pa. May ilan na nakatawag pa sa kanilang asawa. May ilan na nagsabing, uuwi na ako. Ngunit, hindi na sila nakauwi. Sa karamihan ng mga kriminal na kaso, may crime scene, may ebidensya, may saksi. Ngunit sa kasong ito, ang pinakamahalagang ebidensya ay wala. Dahil wala ring katawan. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit mas lalong naging palaisipan ang buong bansa. Paano ka mag-iimbestiga kung ang taong hinahanap ay tila naglaho na lamang? Kapag pinag-uusapan ng kasong ito, madalas ang ating naririnig ay numero 30, 34, 35. Depende sa iba't ibang ulat. Ngunit, hindi numero ang nawala. Mga tao sila. May mga pangarap, may mga anak, may mga magulang, at may mga pamilyang hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung dapat pa ba silang umasa o magluksa. Isipin mo, araw-araw kang nagigising, umaasang baka may tumawag, baka may bagong lead, baka may magandang balita. Pero ang dumarating, katahimikan lamang. Natural lamang na umasa ang publiko na mabibigyan agad ng kasagutan ang misteryong ito. Nagkaroon ng mga investigasyon. May mga person of interests. May mga testimonya.
may mga opisyal na pahayag. At sa paglipas ng panahon, lumitaw ang iba't ibang impormasyon na iniulat ng mga pangunahing news organization sa bansa. Ngunit mahalagang tandaan na maraming bahagi ng kaso ang sumailalim at patuloy na sumasailalim sa legal na proseso. Dahil dito, hindi lahat ng detalye ay kumpirmado. At bilang tagapakinig, responsibilidad nating ihiwalay ang katotohanan sa haka-haka. Paano nagawang mawala ng napakaraming tao nang halos magkakapareho ang sitwasyon? Mayroon bang organisadong grupo? Mayroon bang mas malalim na motibo? May mga taong nakakaalam ba pero natatakot silang magsalita? O may mga katotohanang hindi pa handang ilabas? Sa bawat tanong, mas marami pang tanong ang lumilitaw. At habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang misteryo. Ito ay kwento ng pagkawala, ng paghihintay, ng pag-asa, at ng hustisya. Hindi mahalaga kung ano ang trabaho ng isang tao. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang bisyo. Ang bawat buhay ay may pamilya. May nagmamahal, may naghihintay. At walang sino man ang dapat na basta na lamang nawawala, na parang hindi kailanman umiral. Kapag gumagawa tayo ng documentary, madalas nating hanapin ang salarin, ang motibo, ang ebidensya. Pero habang ginagawa ko ang episode na ito, isa lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Paano kung isa sa kanila ay kapatid mo? Paano kung ama mo o kaya asawa mo? Hanggang kailan ka maghihintay kung wala kang katawan na maililibing? At wala rin kasagutang maibibigay sa iyong mga anak. Iyan marahil ang pinakamabigat na bahagi ng kasong ito. Hindi lamang ang pagkawala, kundi ang walang katapusang paghihintay. Sa lahat ng pamilya ng mga nawawalang sabongero, kung sakaling makarating man sa inyo ang episode na ito, nais naming ipaabot ang aming taos-pusong pakikiramay at pakikiisa. Hindi namin layuning husgahan ang sino man. Hindi rin namin layuning dagdagan ang sakit na inyong dinadala. Layunin lamang naming na hindi makalimutan ang inyong mga mahal sa buhay. At sana, balang araw, lumabas ang buong katotohanan. Hindi para sa curiosity ng publiko, kundi para sa kapayapaang matagal nang hinihintay ng inyong mga pamilya. Kung naniniwala kang mahalagang pag-usapan ang mga kasong tulad nito, ibahagi ang episode na ito. Hindi upang magpakalat ng takot, kundi upang mapanatiling buhay ang paghahanap ng katotohanan. Ano sa tingin mo? Ano ang pinakamalaking tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na kasagutan sa kasong ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comments. Ngunit manatili tayo sa mga beripikadong impormasyon at magpakita ng paggalang sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Kung bago ka pa lamang sa mga bulong ng gabi, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-follow kami sa YouTube, Spotify, Facebook, TikTok at Instagram. Dahil bawat linggo, hindi lang tayo nagkukwento. Nagbubukas tayo ng mga dokumentadong kaso na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng katotohanan. Ako si Kuya Eli, at tandaan, ang pinakamatinding misteryo
ay hindi palaging paranormal. Minsan, bahagi ito ng totoong buhay. Magandang gabi.